Ang imbitasyon na nagpabago ng lahat. Nakakita ka na ba ng isang mayaman na nag-imbita ng isang tao para lang wasakin ito? Ginawa ito ni Mario. Ngunit nang tumawid si Leah sa pintong iyon, siya mismo ang nanginginig. Ang corporate building ng Santillan Holdings ay amoy mamahaling pabango at bagong kintab na sahig. Hindi ito kaaya-ayang amoy, ito ay amoy ng kapangyarihan. Isa sa mga amoy na walang salita ay nagpapaalala sa iyo kung nasaan ka sa food chain. Si Gracia Medina, 15 taong gulang, ay tinutulak ang kanyang cleaning cart tulad ng ginagawa niya tuwing hapon. Hindi siya gumagawa ng ingay, hindi siya sumusulyap ng sobra. Natutunan niya na sa mga lugar na ganito, ang mga hamak ay nagiging invisible hanggat may kailangan kang gamiting halimbawa. Bumukas ang elevator at ang tunog ng pinong tawanan ay kumalat sa pasilyo. Mga maitim na trahe, diskretong relos, sapatos na hindi tumatapak sa putik. Sa gitna nila, naglalakad na tila sa kanya ang gusali bago pa ito itinayo. Si Mario Santillan, 30 taong gulang, perpektong ngiti, mga mata ng isang taong hindi kailanman humingi ng tawad. Ibinaba ni Gracia ang kanyang tingin sa reflex, hindi sa takot, kundi sa ugali. Dumaan si Mario nang hindi siya nakita o nagkunwari lang na hindi. Ilang metro ang layo, si Margie, ang event director, ay tinitingnan ang isang listahan sa kanyang tablet. Tense ang mukha niya ng isang taong nabubuhay sa pag-oorganisa ng kinang ng iba. Narinig niya ang tawanan ng mga lalaki at itinaas ang kanyang tingin. Tamang-tama para makita si Marcelo Tuason, ang mas matandang partner, na lumapit kay Mario na may hangin ng pagtaya. Tiniyak ko sa iyo na wala kang lakas ng loob, biro ni Marcelo. Hindi sa harap ng lahat. Ngumiti si Mario na parang laro lang ang buhay. Lakas ng loob para saan? Itinuro ni Marcelo ang pasilyo gamit ang kanyang baba kay Gracia at sa kanyang cart. Ang dati, sabi niya, gawing elegante, gawing malinis, imbitahin ang anak ng janitress at hayaan na lang ang salon ang bahala. Naging tense si Margie, hindi dahil sa purong moralidad, kundi dahil alam niya ang uri ng sunog na masisindihan ng ganitong uri ng biro. Hindi nagulat si Mario. Lumiwanag siya. Ang anak? Ulit niya. May anak siya? Nagkibit balikat si Marcelo. Lahat ay may itinatago o may pinoprotektahan. Kahit ang naglilinis, sabi niya, na may malambot na kalupitan na nagkukubli bilang biro, nanatiling tahimik si Gracia, na parang doble ang bigat ng mop. Naramdaman niya ang init na umakyat sa kanyang leeg, hindi sa kahihiyan sa pagiging siya, kundi sa galit na tratuhin bilang isang bagay. Sinubukan niyang gumalaw, magpatuloy, tulad ng dati, ngunit pinatid siya ng tadhana. Isang gulong ng cart ang tumama sa gilid ng isang pinto at ang ingay ay mas malakas kaysa sa karaniwan. Lahat ay napatingin. Tiningnan siya ni Mario sa unang pagkakataon na parang bigla siyang umiral. Ang kanyang ngiti ay nanatiling buo. Gracia, tama? Sabi niya. Magalang sa porma ngunit malamig sa loob. Ayos lang ba ang lahat? Lumunok si Gracia. Opo sir, sagot niya. Bahagyang ibinababa ang kanyang ulo, hindi sa pagpapasakop, kundi upang hindi magbigay ng karagdagang bala. Tiningnan ni Mario ang cart. Pagkatapos ay siya. Sabihin mo sa akin, sabi niya na may peking pagkamausisa. Nagtatrabaho ba ang anak mo? Naramdaman ni Gracia ang kirot sa kanyang tiyan. Ang anak ko, bulong niya. Opo, nagtatrabaho. Inangat ni Margie ang kanyang tingin mula sa tablet. Alam niya kung ano ang darating. Ngumiti palalo si Mario. Perpekto, sabi niya, dahil sa Biyernes may gala tayo, isang mahalagang kaganapan at gusto kong dumalo ang anak mo. Natahimik ang pasilyo, hindi sa respeto, kundi sa pagkabigla. Nanlamig si Gracia. Ang anak ko? Tumango si Mario na parang nag-aalok ng karangalan. Oo, gusto kong makita niya kung paano gumagana ang totoong mundo, sabi niya. Bukod pa rito, laging magandang magbigay inspirasyon. Nagkunwari si Marcelo na tumawa ng mahina. Mahigpit na kinuyom ni Margie ang tablet sa hindi komportableng paraan. Naramdaman ni Gracia na kinapos siya ng hangin. Hindi ito imbitasyon, bitag ito na may laso. Sa tingin ko, hindi siya. Sinubukan ni Gracia. Pinutol siya ni Mario na may lambot na masakit. Sabihin mo lang sa kanya na pumunta, sabi niya. Masaya akong ibibigay sa iyo ang address. Lumapit siya ng sapat para maramdaman ni Gracia ang mamahaling pabango at iniwan ang isang itim na card sa gilid ng cart na parang nag-iwan ng barya sa mesa. Ano ang pangalan niya? Tanong niya. Ayaw ni Gracia magsalita, ngunit kung hindi niya gagawin, lalala ito. At sa gusaling iyon, ang mga taong tulad niya ay hindi na nanalo sa pagtanggi. Leah, sagot niya na may masikip na lalamunan. Leah Medina,
Inulit ni Mario ang pangalan na may mabagal na ngiti. Lia, sabi niya ng napakalinaw. Sabihin mo sa kanya na pumunta. Gusto kong makilala. At umalis siya. Iniwan ang pasilyo na amoy pabango at kahihiyan. Nanatili si Gracia roon, nakatayo, hawak ang itim na card. Lumapit si Margie. Nag-aalinlangan kung dapat siyang magsalita. Ngunit ang takot na makialam ay umiiral din sa matataas na palapag. Gracia, bulong ni Margie ng mahina. Mag-ingat ka. Tiningnan siya ni Gracia ng walang galit, tanging pagod. Palagi akong nag-iingat, sabi niya. Nang gabing iyon sa kanilang maliit na bahay, inilagay ni Gracia ang card sa mesa na parang nasusunog ito. Hindi ito imbitasyon, babala ito. Nang dumating si Lia Medina, 25 taong gulang, mula sa trabaho, agad niyang nakita. Hindi niya tinanong, ano ito? Tinanong niya ang isang bagay na mas malalim. Ano ang ginawa nila sa iyo, inay? Sabi niya ng mahinahon. Sinubukan ni Gracia ng umiti, ngunit hindi niya nagawa. Inimbitahan nila ako para imbitahan ka, bulong niya. Para pagtawanan ka. Kinuha ni Lia ang itim na card ng walang pagmamadali, binasa ito. Inangat niya ang kanyang tingin. Hindi siya takot, kalmado siya, na parang naisip na niya ang kahihiyang ito dati. Gusto mo bang hindi ako pumunta? Tanong ni Gracia na halos nagmamakaawa. Lumapit si Lia. Inayos ang kulay abong buhok sa likod ng tenga ng kanyang ina at nagsalita ng may banayad na katatagan. Gusto nila akong makitang maliit, sabi niya. Ngunit hindi ako magtatago. Lumunok si Gracia. Sasaktan kanila ng mga salita. Pinanindigan ni Lia ang tingin ng kanyang ina. Subukan nila, sabi niya. Mga salita lang masakit kapag pinaniniwalaan natin ang sinasabi nila. Naramdaman ni Gracia ang kanyang dibdib na masikip. Muling tiningnan ni Lia ang card. Pupunta ako, inay, sabi niya, at pupunta ako kung paano ako dapat. Nanginginig na bumulong si Gracia. Paano? Walang pagtaas ng boses na sumagot si Lia. Bilang isang taong hindi humihingi ng pahintulot na umiral, bilang ako. At iyon ang unang suntok na hindi nakita ni Mario. Nanatili ang itim na card sa mesa na parang natutulog na hayop, tahimik, ngunit may ngipin. Hindi nakakain ng maayos si Gracia Medina ng gabing iyon. Hinahalo niya ang kutsara sa kanyang plato na parang ang ingay ay makakatulong para hindi mag-isip. 50 taong gulang na siya at alam niya ang mga trik ng mundo. Kapag nag-iimbita ang mga mayayaman, hindi laging para magbahagi. Minsan, nag-iimbita sila para magpakitang gilas. Si Lia, sa kabaligtaran, ay gumalaw sa bahay ng kalmado, hindi tulad ng isang hindi nakakaintindi ng panganib, kundi tulad ng isang labis na nakakaintindi. Kaya't napagdesisyonan na niyang hindi magpatalo. Inay! Sabi niya habang umuupo sa harap niya. Ano ang pinakamalaking kinatatakutan mo? Sinubukan ni Gracia ng umiti at isang simangot ang lumabas. Nahiyain ka, sagot niya. Natignan ka na parang mas mababa ka. Ibinaba ni Lia ang kanyang tingin saglit na parang may nilulunok. Sinubukan nila iyan sa buong buhay nila, sabi niya. Hindi ako mababasag ng isang gala. Mahigpit na kinuyom ni Gracia ang kanyang labi. Pero ang mga taong ito ay hindi nangungutya tulad sa kalye. Anak, bulong niya. Ginagawa nila ito ng magagandang salita na pumupunit. Tumango si Lia. Kaya nga pupunta akong handa, sabi niya. Itinuro ni Gracia ang card. At ano ang dala mo, Lia? Tanong niya. Ang isang ganoong damit ay nagkakahalaga ng kinikita ko sa loob ng ilang buwan. Tiningnan ni Lia ang card, pagkatapos ay ang kanyang ina. Hindi ako hihingi ng kahit ano sa taong iyon, sabi niya. Kahit isang piso, walang pabor, walang tawad. Pupunta ako dala ang mayroon ako at kung sino ako. Naramdaman ni Gracia ang kaunting ginhawa at, kasabay nito, isang bagong takot. At ano ang mayroon ka? Tanong niya. Tumayo si Lia at pumunta sa kwarto. Bumalik siya na may dalang lumang tela na bag. Kinuha niya ang isang maliit na kuwaderno, isang panulat at isang brooch na nakabalot sa papel. Simpleng metal, ngunit iningatan, na may diskretong hugis. Halos elegante. Tiningnan ni Gracia ang brooch na parang isang alaala. Ito ay sa lola mo, bulong niya. Tumango si Lia. At sa iyo? Sabi niya. Iningatan mo ito nang wala tayong anumang bagay. Gagamitin ko ito kapag sinubukan nila akong iparamdam na wala akong anumang bagay. Lumunok si Gracia. Sa tingin mo, sa isang brooch lang. Mahinahon na pinutol siya ni Lia. Hindi ang brooch, inay, sabi niya. Ito ang ibig sabihin nito. Hindi nila ako mabibili. Nang gabing iyon, binuksan ni Lia ang kanyang cellphone at nagsimulang tumawag. Hindi sa mga mamahaling tindahan, hindi sa mga mayayamang tao, kundi sa totoong tao.
Una, tinawagan niya ang isang matandang babae sa barangay, si Aling Coring, ang mananahi na nag-ayos ng mga uniforme, mga debut dress, at maging mga damit para sa burol. Isang babae na may mabilis na kamay at mga mata na nakakakita sa kaluluwa. Aling Coring, sabi ni Leah, kailangan ko ng damit pero wala akong pambili ng bago. Sa kabilang linya, sumagot ang boses ng walang pagkabigla. Ano ang ginawa nila sa iyo ngayon, anak? Lumunok si Leah. Inimbitahan nila ako sa isang event kung saan gusto nila akong hiyain. Nagkaroon ng maikling paghinto. Pagkatapos ay narinig ang paggalaw ng upuan na parang umayos ng upo si Aling Coring. Kailan? Tanong niya. Biyernes. Halika bukas ng umaga, sabi niya. At dalhin mo ang anumang mayroon ka, kahit isang kumot titingnan natin. Ibinaba ni Leah ang tawag at tiningnan ang kanyang ina. Nag-aalalang umiling si Gracia. Ayaw kong makita ka ng barangay at pagkatapos ay pag-usapan ka. Lumapit si Leah at hinawakan ang kanyang mga kamay. Amoy bleach at trabaho ang mga kamay ni Gracia. Inay, mag-uusap din ang barangay, sabi niya. Ang kaibahan ay kung magtatago ako dahil sa sinasabi nila o haharapin ko. Kinaumagahan, napakaaga, naglakad si Leah kasama si Gracia patungo sa tindahan ni Aling Coring. Ito ay isang maliit na lugar na may nakasabit na mga sinulid, isang lumang makina, malalaking gunting at may batik na mga salamin, amoy tela at murang kape. Binuksan ni Aling Coring ang pinto at tiningnan sila mula ulo hanggang paa. Gracia, sabi niya. Alam ko na. Ibinaba ni Gracia ang kanyang tingin. Ayaw ko ng problema, Coring. Nagpalatak si Aling Coring. May problema ka na. Ang kulang ay dignidad, sagot niya. Pasok. Kinuha ni Leah ang isang piraso mula sa bag, isang simpleng damit, neutral ang kulay, ginamit, binili sa ukay-ukay. Hindi ito pangit, hindi lang ito kapansin-pansin. Ito lang ang mayroon ako, sabi niya. Kinuha ito ni Aling Coring. Iniunat, tiningnan laban sa ilaw. Maganda ang tela, bulong niya. Ang bagsak din. Ang kulang ay mano, paghawak, ayos. Nagtaka si Gracia. Kaya pa ba? Inangat ni Aling Coring ang kanyang tingin. Aba oo, sabi niya. Dito, hindi kami gumagawa ng luho, gumagawa kami ng presensya. Nanatiling tahimik si Leah, nakikinig sa salitang iyon na parang isang susi. Nagsimulang markahan ni Aling Coring ng yeso, sukatin ng baywang, balikat, haba. Bawat tunog ng gunting ay parang isang desisyon. Tiningnan ni Leah ang kanyang sarili sa salamin at, sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang kanyang sarili bilang anak ng janitress. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang babae na hindi nagbababa ng ulo. Habang nananahi si Aling Coring, pumasok ang isa pang babae sa tindahan, isang eleganteng matanda sa barangay, isa sa mga nagkaroon ng mas magandang araw. Tiningnan niya si Leah at napakunot ang noo. At saan ka pupunta na ganyan kaayos? Naging tense si Gracia. Kalmadong sumagot si Leah. Sa isang lugar kung saan iniisip nilang hindi ako kabilang. Tiningnan siya ng matanda na may pagtataka at pagkatapos ay binaba ang boses. Sa gala ng Santillan, nanlamig si Gracia. Huminto sandali si Aling Coring sa pananahi. Pinanindigan ni Leah ang tingin. Opo. Dahan-dahan na bumuntong hininga ang matanda na parang may nilulunok na lumang kwento. Kung gayon, isuot mo ito, sabi niya, at inalis ang isang pinong kuwintas. Simple, walang pagmamalabis. Hindi ito para magmukha kang mayaman, ito ay para magmukha kang hindi magagalaw. Bumuka ang bibig ni Gracia. Wag po, senyora, hindi namin kayang tanggapin. Pinutol siya ng matanda. Kaya nyo, sabi niya, dahil ako rin ay kinaladkad sa mundong ito at wala ni isa ang nagpahiram sa akin ng kahit ano. Kinuha ni Leah ang kuwintas ng may respeto. Ibabalik ko po ito, sabi niya. Ibabalik mo sa akin kapag naintindihan niya na hindi lahat ng kumikinang ay sa kanya, sagot ng matanda. Naramdaman ni Gracia ang kanyang dibdib na masikip. Hindi ito kawanggawa, ito ay isang alyansa. Nang lumabas si Leah sa tindahan, hindi pa tapos ang damit, ngunit nakita na ang pangako. Isang malinis na linya, isang eleganteng bagsak, isang porma na hindi sumisigaw ng kahirapan, kundi kapayapaan. Sinulyapan siya ni Gracia na may pigil na luha. Anak, bulong niya. Hindi ko alam kung ipinagmamalaki kita o natatakot ako. Mahigpit na hinawakan ni Leah ang kanyang kamay. Pareho po ang nararamdaman, inay, sabi niya. Pero hindi tayo mamumuhay sa takot lang. At bago nila isara ang pinto ng bahay, nag-vibrate ang cellphone ni Leah. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Inihahanda ba nila ang iyong kahihiyan? Huwag kang pumunta. Binasa ni Leah nang hindi nagbabago ang ekspresyon. Itinago niya ang telepono. Tiningnan ang kanyang ina.
Alam na nila, sabi niya. Namutla si Gracia. Paano? Huminga ng malalim si Leah, kalmado. Dahil ayaw nilang dumating ako, bulong niya. At ibig sabihin niyan, masakit sa kanila na makita akong papasok. Nakasabit ang damit sa dingding na parang isang pangako na hindi pa naglalakas loob huminga. Sinulyapan ito ni Leah habang nagsusuot ng simpleng blusa para sa trabaho na parang gusto niyang sanayin ang kanyang katawan. Ang ideya ng pagpasok sa isang lugar kung saan hindi ka tumitingin sa mata, kundi sa tatak. Hindi kinaya ni Gracia ang katahimikan. Gumalaw siya sa kusina na parang may hinahanap na wala. Isang perpektong argumento para pigilan ang kanyang anak. Leah, sabi niya sa huli, nang mahina, huwag kang pumunta. Hindi agad sumagot si Leah. Kalmado niyang tinapos ang pagtupi ng blusa. Ang kalmado niya ang kanyang kalasag. Bakit po? Tanong niya nang hindi nagtataas ng boses. Nakabiti ng mga kamay ni Gracia sa hangin na parang gusto niyang hawakan ang takot at alisin ito sa kanyang dibdib. Dahil ang mga taong iyon ay hindi nag-iimbita dahil sa kabutihan, bulong niya. Nag-iimbita sila para pagtawanan, para ibidyo, para makita ng lahat at pagkatapos ay ituro. Tiningnan siya ni Leah nang may banayad na pagmamahal ngunit may katotohanan. At sa tingin mo po ba kung hindi ako pupunta, titigil sila sa pagtuturo? Lumunok si Gracia, pero hindi ganoon. Hindi sa maraming mayayaman, hindi sa mga kamera, hindi sa... Naubusan ng salita si Gracia at ang salitang nawawala ay kapangyarihan. Lumapit si Leah at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay ni Gracia ay magaspang, may mga bitak, amoy bleach. Inay, tignan mo po ako, sabi niya. Hindi ako makikipag-away sa kanila. Pupunta ako doon at hindi ako mababasag. Ibinaba ni Gracia ang kanyang tingin. Tinalo ng mga alaala. Ako ay nabasag, bulong niya, ng maraming beses. Maingat na hinawakan ni Leah ang kanyang mga kamay. Alam ko po, bulong niya. At kaya ako narito. Huminga ng malalim si Gracia. Pagkatapos ay bumulong siya, na parang lumalabas ang isang lumang lihim. Sabi ng tatay mo noon, hindi nila ako mababaluktot. At tignan mo ang nangyari. Natahimik si Leah. Ang pahayag na iyon ay nagpabago sa kapaligiran. Bakit mo po siya palaging binabanggit na parang... Tanong niya. Ano po ba talaga ang nangyari, inay? Naging tense si Gracia, nanginig ang labi. Huwag mong buksan ang pinto na yan, Leah, sabi niya nang mabilis. Huwag ngayon, pinanindigan ni Leah ang tingin. Hindi ito kuryosidad, intuition ito. May kinalaman po ba ito sa lugar na ito? Tanong niya. Sa Santillan? Matagal bago sumagot si Gracia at ang katahimikan na iyon ay isang sagot. Umurong si Leah ng isang hakbang at nagsalita ng kalmado, matatag. Kaya pala, sabi niya, hindi lang ito isang kahihiyan. Mayroon itong dala-dala na ikaw po ang nagdala. Idinikit ni Gracia ang kanyang kamay sa dibdib. Ipinapangako ko, sinubukan kong ibaon ito para makapamuhay ka ng tahimik, bulong niya. Kaya ako nagtatrabaho doon, Leah. Kaya ako nagtitiis para hindi mo na kailangang tignan ang mga taong iyon. Napakunot ang noo ni Leah. Para hindi ako tignan o para hindi nila ako tignan. Pumikit si Gracia sandali. Na parang tinamaan siya ng tanong na iyon. Pareho, pag-amin niya. Huminga ng malalim si Leah, binaba ang boses. Inay, binithreaten po ba kayo? Mabilis na umiling si Gracia, ngunit halata na nagsisinungaling. Hindi, sabi niya. Ayaw lang nating mapansin. Lumapit muli si Leah. Kahapon po, may natanggap akong mensahe. Sabi niya habang pinapakita ang screen. Huwag kang pumunta. Ngayon, may dumating na isa pa. Namutla si Gracia. Ano ang sinabi? Binasa ni Leah ng malakas, dahan-dahan. Kung pupunta ka, sisirain ka nila. Inangat niya ang kanyang tingin. Sa tingin niyo po ba, nagpapadala sila ng ganito sa isang hindi kilala? Nanginginig si Gracia. Halos nabasag ang boses niya. Ayaw kong mangyari sa iyo ang kahit ano, bulong niya. Mahigpit na kinuyom ni Leah ang kanyang panga. Walang mangyayari, sabi niya. Pero sasabihin ko po sa inyo, kung nagsusulat na sila sa akin, binabantayan na nila ako. At kung binabantayan nila ako, hindi ko na kailangan magtago. Naupo si Gracia, ubos ang lakas. Tinakpan niya ang kanyang mukha sandali na parang sumasakit ang kanyang kaluluwa. Gusto ko lang na maging normal ang buhay mo, bulong niya. Yumuko si Leah sa harap niya. Normal po ang buhay ko, inay, sabi niya. Ang hindi normal ay ang ipinaramdam sa iyo na kailangan mong yumuko sa buong buhay mo. Tiningnan siya ni Gracia ng may basang mata. Leah, may pera sila, mga abogado, mga tao. At ikaw, may damit na tinatahi ni Aling Coring. Bahagyang ngumiti si Leah.
Mayroon akong isang bagay pa, sabi niya. Napakunot ang noo ni Gracia. Ano? Nagsalita si Lia ng walang labis na kagandahan, ngunit may katatagan. May kontrol ako, at may dignidad ako, at may ina ako na karapat-dapat maglakad ng walang takot. Lumunok si Gracia. Kung pupunta ka, mangako ka sa akin, bulong niya. Sabihin mo. Ibinaba ni Gracia ang kanyang boses hanggang sa halos mawala ito. Huwag mong banggitin ang tatay mo at huwag mong banggitin ang ilang apelyido. Nanlamig si Lia sandali. Apelyido, ulit niya. Napansin ni Gracia ang kanyang nasabi. Sinubukan niyang itama ang kanyang sarili. Hindi, kalimutan mo na. Huwag ka lang makialam. Hindi na nagpumilit si Lia na magtanong. Ibinago niya ang diskarte. Tiningnan niya ito ng may pagmamahal, ngunit may katotohanan. Inay, kung mayroon po kayong tinago para protektahan ako, hindi ko po ito gagamitin bilang sandata, sabi niya. Pero hindi ko rin po hahayaan na gamitin nila ito laban sa iyo. Tahimik na lumuha si Gracia. Mahigpit na niyakap siya ni Lia. Pupunta ako, bulong niya sa tainga. Pero hindi ako pupunta ng mag-isa. Sasama ka sa akin, kahit na sa aking likod. Nagulat na humiwalay si Gracia. Hindi anak, hindi ako pwede. Sesantihin nila ako, papatayin ang trabaho ko. Dahan-dahan na umiling si Lia. Hindi ko po kailangan na pumunta ka sa event, sabi niya. Kailangan ko lang na, anuman ang mangyari, handa ang telepono mo at sabihin mo sa akin. Tiningnan ni Gracia ang sahig. Anong totoo? Maingat na hinawakan ni Lia ang kanyang mukha. Nasisisra ka sa loob. Nang gabing iyon, nakatanggap si Lia ng isa pang mensahe. Sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakubling banta. Malinaw ito. Gusto ni Mario na huli kang dumating at masama ang suot. Naayos na ang lahat. Binasa ni Lia. Pinatay ang screen. Tiningnan ang nakasabit na damit at sa halip na takot, lumitaw ang mas matinding kalmado. Naintindihan ko na, bulong niya. Hindi lang nila ako gustong hiyain. Gusto nila na ako mismo ang magpahiya sa sarili ko. Binalingan niya si Gracia. Inay, sabi niya, bukas, tatapusin natin ang damit na ito at sa Biyernes, papasok ako sa pintong iyon nang hindi nagbababa ng tingin. Nanginginig na tiningnan siya ni Gracia, na parang nakikita na ang suntok na darating. At si Lia, nang hindi nagtataas ng boses, ay bumulong ng isang pangungusap na parang pangako sa pagkakataong ito. Hindi sa atin ang kahihiyan. Dumating ang Biyernes na may malinis na kalangitan, na parang hindi alam ng mundo kung ano ang mangyayari sa bulwagan na iyon. Sa umaga, sa korporasyon, may kakaibang hangin, mas mahabang ngiti, mga tingin na tumatagal ng isang segundo. Dumaan si Gracia Medina sa bulwagan at naramdaman na pinapanood siya, na parang pinapanood ang isang tao bago ang isang matinding biro. Sa itaas na palapag, sa isang silid na may salamin at mamahaling halaman, tinitingnan ni Margie ang pag-setup ng kaganapan na may mahigpit na panga. Sa tablet, nagsasara at nagbubukas ang mga listahan, mga bisita, access, seguridad, media. Alam niya ang mga protocol at alam din niyang kilalanin kapag ang isang kaganapan ay isang senaryo para durugin ang isang tao. Margie, sabi ng isang boses na may ngiti. Pumasok si Marcelo Tuazon ng walang katok. Handa ka na ba para sa palabas? Tiningnan siya ni Margie ng walang emosyon. Handa na ako para walang iskandalo, sagot niya. Nagkunwari si Marcelo na tumawa. Ay, please, iskandalo kung mamatay tayo sa pagkabagot, sabi niya. Ito ay entertainment. Ibinaba ni Margie ang boses. Pinag-uusapan natin ang isang tao, Marcelo. Lumapit si Marcelo sa mesa at kinuha ang isang walang laman na baso na parang tinikman. At nagsasalita ka na parang hindi ako ang nagbayad ng kalahati ng gusaling ito? Sagot niya. Lumunok si Margie. Sa mundong iyon, ang pera ay laging mas malakas kaysa sa konsensya. Sa isa pang silid, nakaupo si Mario Santillan sa silya, tinitingnan ang kanyang cellphone na parang pumipili ng musika para sa party. Hindi siya mukhang kinakabahan, mukha siyang nag-i-enjoy. Kumpirmado? Tanong ni Marcelo habang pumapasok ng walang babala. Itinaas ni Mario ang kanyang tingin na kangiti. Kumpirmado, sabi niya, pupunta ang dalaga. Satisfied na nagpalatak si Marcelo. Perpekto. Kung gayon, i-activate natin ang chat. Nagtaas ng kilay si Mario. Anong chat? Ngumiti si Marcelo na parang nagpapakita ng eleganteng kutsilyo. Ang dati, ang sa mga kaibigan, sabi niya. Narinig ni Margie mula sa pinto ang pahayag na iyon at naramdaman ang kanyang tiyan na masikip. Binuksan ni Marcelo ang isang grupo sa telepono. Ang pangalan ng chat ay isang pinong biro. Ang gala para lang sa mga tunay na bilang. At nagsimulang umulan ng mga mensahe na may mga emojis at nakakubling lason.
Talaga bang pupunta ang anak ng janitress? May mag-ayos nga ng basahan para may maisuot siya. Pusta ako, naka-sneaker siya darating. Mario, ipasok mo siya sa service elevator. Lagyan mo ng mikropono sa oras ng toast. Please, naayos na ba ang lugar? Binasa ni Mario ng nakangiti na parang normal lang. Isinulat ni Marcelo ang isa pa, ang nagmarka sa totoong intensyon, panuntunan. Walang tutulong, walang magliligtas. Ngayon, matututo siya ng kanyang lugar. Naramdaman ni Margie ang lamig. Malupit ito, sabi niya sa wakas habang pumapasok. Hindi man lang gumalaw si Mario. Sosyal lang, sagot niya. O matuto o mabubuwag. Mahigpit na kinuyom ni Margie ang tablet. Hindi ito kompetisyon, Mario. Isang tao ito. Tumayo si Mario, bata at walang bahid dungis na may pagmamataas na hindi kailangan ng pagtaas ng boses. Margie, nagbebenta ka ng imahe, sabi niya. Bumibili ako ng katotohanan at ang katotohanan ay hindi para sa lahat ang mundong iyan. Lumapit si Marcelo kay Margie na may ngiting pating. Kung naiinis ka, huwag kang tumingin, sabi niya, pero huwag kang makialam. Natahimik si Margie, hindi sa pagiging duwag, kundi sa pagkalkula. Alam niya na kung umalis siya, wala siyang makikita. At kung nanatili siya, baka maiwasan niya ang mas malala. Sa pasilyo, patuloy na nagtatrabaho si Gracia. Narinig niya ang mga tawanan na nagmumula sa itaas at naramdaman ang isang bagay na parang kirot. Pumilit siyang huminga at hindi umiyak. Bigla niyang narinig ang kanyang pangalan, Gracia, bulong ng isang guwardiya. Lumalapit. Huwag kang lumapit sa bulwagan ngayon. Itinaas ni Gracia ang kanyang tingin. Bakit? Lumunok ang guwardiya, hindi komportable. Dahil may pinag-uusapan sila, bulong niya. Mga bagay tungkol sa anak mo? Naramdaman ni Gracia na lumiit ang mundo. Anong mga bagay? Lumingalinga ang guwardiya. Na ipapahiya nila siya? Bulong niya. Nabahagi ito ng palabas. Mahigpit na kinuyom ni Gracia ang mop na parang humahawak sa isang bagay para hindi matumba. At ikaw, bakit mo ako sinasabihan? Ibinaba ng guwardiya ang kanyang ulo. Dahil kilala ko ang anak mo sa pagdaan at mukha siyang mabuting tao, sabi niya. At hindi ito dapat ginagawa. Lumunok si Gracia. Salamat, bulong niya. Nang umalis ang guwardiya, pumasok si Gracia sa banyo at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Nakita niya ang kanyang sarili na pagod. Nakita niya ang kanyang sarili na maliit. Nakita niya ang kanyang sarili tulad ng gusto nilang makita siya. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niya ang isang mapanganib na pagnanais, ang sumigaw. Hindi niya ginawa. Naghilamos siya, umayos ng tayo. Dahil kung papasok si Lia sa mundo ng mga kutsilyo ng kristal, hindi maaaring manginig si Gracia na parang kasalanan nila. Nang araw ding iyon sa tindahan, tinapos ni Aling Coring ang damit na may matibay na tahi. Hindi ito mamahaling damit. Ito ay isang damit na bumabagsak na parang naiintindihan ng tela ang tuwid na tindig ni Lia. Sinukat ito ni Lia, tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Ang presensya ay hindi nagmumula sa tela, nagmumula ito sa kanyang tingin. Handa ka na? Tanong ni Aling Coring. Tumango si Lia. Higit pa sa handa, sabi niya sa kanyang cellphone. Patuloy na nagbubuga ng lason ang chat para lang sa mga may bilang. Isinulat ni Mario ang huling mensahe, ang pinakamalupit at pinakasigurado sa sarili. Ngayon, makikita natin siyang papasok at ngayon, makikita natin siyang bumagsak. Binasa ni Margie mula sa malayo at naramdaman ang kanyang tiyan na umikot. Dahil sa kanyang karanasan, kapag ang isang tao ay lubos na sigurado na hiyain ang iba, ito ay dahil hindi niya naiisip na ang suntok ay maaaring bumalik sa kanya. At nang gabing iyon, matutuklasan ng eleganteng mundo ang isang bagay. Hindi laging ang gumagawa ng listahan ang nagpapasya kung sino ang babagsak. Minsan, nagpapasya ito kung sino ang magigising. Nagsimula ang gala bago pa man magsimula. Nagsimula ito sa mga tingin, sa mga bulong, sa mga cellphone na random na itinaas kapag may mahalagang tao na dumaan. Nagsimula ito sa banayad na musika at sa mga tawanan na masyadong malakas, na parang kailangan ng pera na ipaalam ang sarili kahit sa lalamunan. Naglalakad si Margie sa pagitan ng mga mesa, tinitingnan ang mga detalye, nakahanay na mga baso, malamig na ilaw, puting bulaklak, isang malinis na entablado para sa mga talumpati. Lahat ay perpekto, masyadong perpekto, na parang ang pagiging perpekto ay isang maskara. Sa gitna, nakasuot ng maitim na trahe, walang dungis, diskretong relos at ngiti ng may-ari, si Mario Santillan, 30 taong gulang. Ang edad kung saan ang iba ay halos hindi pa natututo at ang iba ay iniisip na nabili na ang lahat. Sa tabi niya,
Tumatawa si Marcelo Tuazon ng bahagya, tinitingnan ang relos bawat 2 minuto. Parating na, bulong ni Mario. Kinuha niya ang isang baso at uminom ng kaunting sipsip na parang hindi niya kailangan ng alak para maramdaman ang sarili na mas mataas. Darating siya, sabi niya. Kinumpirma niya. At pagdating niya, maiintindihan ng lahat kung ano ang mangyayari kapag nagkamali ka ng lugar. Ngumiti si Marcelo. Ihanda ang kamera, bulong niya. Narinig ni Margie ang pahayag na iyon at nagnitngit ang kanyang ngipin. Nakita niya ang isang batang waiter na nanginginig na may tray. Nakita niya ang isang dalaga mula sa crew na nag-aayos ng mga mantel nang may takot at inisip ang palagi niyang iniisip. Sa mundong iyon, ang mga nasa ibaba ay nagtatrabaho para sa mga nasa itaas na mag-enjoy. Puno ng mga pangalan ang bulwagan, mga abogado, negosyante, influencers na nakasuot ng trahe, mga asawang nakapabango. Lahat ay may malamig na kinang sa mga mata, ang kinang ng isang nakakaamoy ng palabas. At pagkatapos ay dahan-dahang bumukas ang pangunahing pinto, hindi bigla, kalmado, may kumpiyansa. Nagpatuloy ang musika, ngunit nagbago ang hangin. Lumitaw si Lia sa pasukan. Hindi siya pumasok na tumatakbo, hindi pumasok na nakatingin sa sahig. Pumasok siya na parang sa kanya ang pinto, noon pa man. Suot niya ang isang kulay gintong dilaw na damit, elegante, malinis ang bagsak. Ang uri ng tela na parang ilaw, nang hindi nagiging eskandalo. Hindi ito bastos, hindi ito labis, perpekto ito upang sabihin ng hindi nagsasalita, hindi ako humingi ng pahintulot. Ang buhok ay walang bahid-dunggis. Ang tindig ay tuwid, isang diskretong brooch sa dibdib, isang simpleng alahas, at isang kalmadong tingin na hindi naghahanap ng pag-apruba. Sa isang segundo, huminto ang paghinga ng buong bulwagan. Namatay ang mga tawanan sa lalamunan ng marami. Itinaas ang mga cellphone. Ngunit sa pagkakataong ito hindi para mangutya, kundi sa pagkabigla. Naramdaman ni Margie ang panginginig. Nakita niya ang isang bagay na hindi lamang kagandahan, kundi kontrol. Isang kontrol na hindi alam ng mga mayayaman kung paano harapin dahil hindi nila ito kayang bilhin. Binaling ni Mario ang kanyang ulo at ang ngiti ng may-ari ay nanatili sa gitna. Halos bumuka ang mga mata niya na parang hindi maikabit ng utak ang imahe sa plano na kanyang isinulat. Si Marcelo, sa tabi niya, ay kumurap ng 2 beses. Ano? Bulong niya. Hindi sumagot si Mario. Mahigpit na hinawakan ng kamay niya ang baso nang hindi namamalayan. Naglakad si Lia papasok. Ang bawat hakbang ay isang banayad na tunog sa makintab na sahig. Wala siyang pagmamadali, walang panginginig. Tila ang kulay gintong dilaw na damit ay hindi para kuminang, kundi para markahan ang presensya upang hatiin ang hangin na parang malinis na kutsilyo. Sa isang kalapit na mesa, isang babae ang bumulong. Siya ba? Hindi maaaring ang anak ng janitress. Isang lalaki ang nagbigay ng kaba na tawa. Sigurado akong sinuotan lang siya para sa biro, sabi niya. Ngunit namatay ang tawanan nang dumaan si Lia at tiningnan siya sandali. Hindi nang may paghamak, kundi nang may kalmado na nagparamdam sa kanya na pinapanood siya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Lumapit si Margie ng profesional, sinisikap na walang mawala sa kontrol. Magandang gabi, sabi niya habang lumalapit kay Lia. Ako si Margie mula sa event, maligayang pagdating. Tiningnan siya ni Lia ng may totoong paggalang, hindi peke. Salamat, sagot niya. Maayos na maayos ang pagkakaisa. Saglit na nanatili si Margie sa katahimikan. Ang paraan ng pagsasalita nito ay hindi sa isang dumarating na nawawala, kundi sa isang nakakaalam kung nasaan siya. Kailangan mo ba ng anumang bagay? Tanong ni Margie na binababa ang boses. Bahagyang ngumiti si Lia. Wag lang po sana akong ilagay sa sulok, sabi niya. Dumating ako para harapin. Naramdaman ni Margie ang suntok. Tumango siya, naintindihan. Mula sa malayo, nabawi na ni Mario ang bahagi ng kanyang ngiti. Ngunit iba na ito ngayon. Hindi na ito panunuya. Isa itong desperadong pagtatangka na bawiin ang kontrol. Lumapit siya kay Lia ng may matatag na hakbang, napapaligiran ng mga tingin. Lia Medina, sabi niya habang iniaabot ang kanyang kamay, na parang gumagawa ng pabor. Masaya akong tinanggap mo. Tiningnan siya ni Lia at nagtagal ng 1 segundo bago hawakan ang kanyang kamay. Ang 1 segundo na iyon ay isang kahihiyan para sa kanya. Kahit na walang nagsasalita, Mario Santillan. Sagot niya na parang bumabasa. Salamat sa imbitasyon. Lumapit si Marcelo mula sa likod na may peking ngiti. Gusto namin kapag nagsisikap ang mga tao, sabi niya. Nagbibigay ito ng inspirasyon. Tiningnan siya ni Lia ng may banayad na katatagan. Opo, sabi niya.
Nakaka-inspire po makita kung gaano tayo nagsisikap para maramdaman na tayo ang nasa itaas. Nanatiling nagyelo si Marcelo sandali. Nagbigay si Mario ng mabilis na tawa para takpan ang suntok. Gusto ko ang iyong paninindigan, sabi ni Mario. Pilit ang alindog. Halika, ipapakilala kita sa ilang kaibigan. Kalmado siyang tumango. Sige po, sabi niya. Para hindi na po ako maghanap. Kumurap si Mario. Hindi niya naintindihan ang pahayag, ngunit ininis ito sa kanya. Habang naglalakad sila, sumabog ang chat para sa mga tunay na bilang sa mga mensahe. Sino ang nagsuot sa kanya? Hindi ito ang plano, Mario. Bumalik sa iyo. Masyado siyang maganda. Mag-ingat, hindi na ito nakakatawa. Mabilis na isinulat ni Marcelo nang may nakatagong galit. Kalma guys, babagsakin natin siya sa toast. Nakita ni Margie si Mario at Leah na naglalakad patungo sa gitna ng bulwagan. Nakita niya si Leah na napapaligiran ng mga tingin, ngunit hindi yumuyuko. At sa unang pagkakataon, naintindihan niya ng malinaw ang isang bagay. Nang gabing iyon, ang palabas ay hindi ang anak ng janitress na bumabagsak. Ang palabas ay ang makita si Mario na nawawalan ng kontrol sa isang babae na walang utang na loob sa kanila. Huminto si Leah sa harap ng isang dingding na may mga litrato ng korporasyon, mga tagapagtatag at mga makasaysayang sandali. Ang malamig na ilaw ay nagpaliwanag sa kanyang mukha at sa kanyang mga mata ay dumaan ang isang bagay na maikli, tanging isang panginginig na parang isang partikular na larawan ang nagpapaalala ng isang alaala. Napansin ni Mario, lumapit ng may kuryosidad, nararamdaman na ang amoy ng kahinaan. Gusto mo ba ng kasaysayan? Tanong niya na may banayad ng ngiti. Hindi inalis ni Leah ang kanyang tingin sa dingding. Gusto ko ng katotohanan, sagot niya. At ang pahayag na iyon na sinabi ng napakahina ay nag-iwan kay Mario ng isang bagong pakiramdam, ang pakiramdam na nakikipaglaro sa isang hindi dumating upang maging biktima. Naglakad si Mario sa tabi niya na may nakasukbit ng ngiti, ngunit sa loob ay nagngangalit. Ang plano ay hindi na nakakatuwa. Naramdaman itong hindi matatag, at ayaw niya ng anumang bagay na hindi niya makontrol. Sa bulwagan, nanatili ang mga tingin kay Leah, na parang ang kulay gintong dilaw na damit ay nagpapaliwanag ng isang alarma. Ang mga bulong ay dumarating na parang alon. May tumatawa, may tumatahimik, may nagre-record, ngunit lahat ay tumitingin. Pinanatili ni Margie ang tamang distansya upang sundan nang hindi nakikialam. May isang bagay na ikinababahala niya. Ang kalmado ni Leah ay tila masyadong matibay para sa lugar na iyon. At kapag ang isang matibay ay pumapasok sa isang mundo ng salamin, ang salamin ay nababasag o pumuputol. Lumapit si Marcelo Tuason mula sa likod ni Mario na parang nagbubuga ng lason sa tainga. Huwag mo siyang tingnan na parang niloko ka niya, bulong niya. Tandaan mo kung bakit mo siya dinala. Nagbigay si Mario ng isang banayad at peking tawa. Relax, sabi niya. Pinipili ko lang ang oras. Huminto sila malapit sa isang gitnang mesa kung saan nag-uusap ang ilang mahahalagang bisita, mga taong may mabibigat na apelyido, na may mga tawanan na parang mga kontrata. Itinaas ni Mario ang boses niya ng sapat para marinig, ngunit hindi bilang sigaw kundi bilang host. Mga kaibigan, ipinapakilala ko si Leah Medina, sabi niya. Isang espesyal na bisita, dumating upang makilala ang kapaligiran. Ngumiti si Leah ng may paggalang at tumango. Magandang gabi, sabi niya ng kalmado. Isang matandang lalaki ang tiningnan siya mula ulo hanggang paa, na may tingin na sa tingin niya ay kayang sukatin ng isang tao sa pamamagitan ng laylayan. Napakaganda, komento niya, na may hindi gaanong nakakubling pagkabigla. Saan galing ang damit? Nagmadali si Mario na handang itusok ang unang tinik. Iyan din ang gusto kong itanong, sabi niya nang nakangiti. Leah, sabihin mo sa amin, hiniram ba o inupahan? Ilang pinong tawa ang nakawala na parang hindi maiiwasan. Ang tanong ay ginawa para siya ay mapakli. Mahigpit na kinuyom ni Margie ang tablet, naghihintay na makita ang suntok. Ibinaba ni Leah ang kanyang ulo kay Mario, kalmado. Tiningnan siya na parang nakikinig ng may pasensya, na parang nakikinig sa isang bata na nagmamayabang. Nag-aalala ka sa presyo? Tanong niya ng banayad. Isang tawa ang nanatili sa hangin. Kumurap si Mario. Hindi, sabi niya. Kuryosidad lang. Dito pinahahalagahan namin ang transparency. Napigilan ni Leah ang ngiti. Kung gayon, maging transparent tayo, sagot niya. Ang damit ko ay wala rito para humanga sa sinuman. Narito ito para wala kang dahilan na sabihin na hinayaan mo ako dahil sa awa. Nanatili ang bulwagan sa katahimikan ng isang segundo.
Napakunot ang noo ni Marcelo. Naramdaman ni Mario ang init na umakyat sa kanyang leeg, ngunit tinakpan niya ito ng isang tawa. "Naku," sabi niya, "ang ganda ng personalidad." Inilagay ni Lia ang kanyang ulo. "Ang personalidad ang kailangan kapag inimbitahan ka na may lason," sabi niya nang hindi nagtataas ng boses. May umubo. Ibinaba ng isa pang bisita ang kanyang baso. Naramdaman ni Margie na humilig ang sahig. Kakatapos lang pangalanan ni Lia ang intensyon nang hindi sumisigaw, at iyon, sa isang lugar ng mga maskara, ay isang bomba. Sinubukan ni Mario na bawiin ang lupa gamit ang mas eleganteng suntok. "Ayos," sabi niya, habang itinaas ang kanyang baso. "Gusto kong suportahan ang mga taong nagsisikap." Si Gracia ay isang halimbawa. Ngumiti siya na parang mapagbigay. Minsan, magandang tandaan kung saan nanggaling. Hindi gumalaw si Lia, ngunit nagbago ang kanyang mga mata. Hindi sa galit, kundi sa limitasyon. "Ang aking ina ay hindi nanggaling sa kahit saan," sabi niya. "Ang aking ina ang nagpapatahan sa mga lugar na tulad nito nang hindi niyo namamalayan." Mahigpit na kinuyom ni Mario ang kanyang panga. Nagbigay si Marcelo ng kaba na tawa. Sinubukan niyang itusok ang isa pang kutsilyo. Trabaho naman iyan na marangal. Siyempre, pero may mga tao lang na nagkakamali at iniisip na dahil lang sa maganda ang kanilang pananamit, kabilang na sila. Binalingan ni Lia si Marcelo. Hindi nabasag ang ngiti, ngunit naging mas matatag ang boses. At may mga tao rin na nagkakamali at iniisip na dahil lang sa pinanganak na may pera, sila ay mas mataas, sagot niya. "Sa tingin ko, lahat tayo ngayon ay natututo." Pagkatapos, mula sa isang kalapit na mesa, isang babae ang nagbigay ng maliit na tawa. Hindi nangungutya, kundi humahanga, ngunit may isang ngumiti nang hindi sinasadya. Napansin ni Mario at iyon ang pinakamasakit. Ang bulwagan ay nagsisimula ng ma-enjoy na makita ang isang lumalaban sa kanya. Isang hakbang ang ginawa ni Mario at binaba ang boses para kay Lia lang. "Huwag kang masyadong mag-ilusyon," bulong niya. Nagsisimula pa lang ito. Tiningnan siya ni Lia ng diretsyo. "Alam ko," sagot niya ng parehong mahina. "Kaya ako dumating." Naramdaman ni Mario ang kirot ng hindi komportable. Binalingan si Margie na parang naghahanap ng suporta sa protocol. "Ayos ba ang lahat, Mario?" tanong ni Margie ng propesyonal. Tense na ngumiti si Mario. "Perpekto," sabi niya. "Gusto ko lang na maging komportable si Lia." Nagsalita si Lia ng una ng kalmado, elegante. "Komportable po ako," sabi niya. "Ang hindi ko nakikita na komportable ay ang nag-organisa ng aking kahihiyan." Mahigpit na kinuyom ni Marcelo ang baso. Lumunok si Mario. Sa sandaling iyon, nagbago ang musika sa isang mas mabagal na tema at isang empleyado ang lumapit kay Margie. Sa loob ng 10 minuto, toast na, bulong niya. Tumango si Margie at naramdaman ang kanyang tiyan na masikip dahil alam niya kung ano ang plano ni Marcelo. Alam niya na ang toast ay ang bitag na live. At si Mario, na nakatitig kay Lia, na parang sa wakas ay nakakita ng karapat-dapat na kaaway, ay iisang bagay lang ang inisip. Kung hindi siya bumagsak sa salita, ibabagsak ko siya sa mikropono. Si Lia, sa kabaligtaran, ay tiningnan ang entablado sa likuran, ang hanay ng mga baso, ang malaking screen, at sa kanyang kalmado ay lumitaw ang isang tahimik na katiyakan. Subukan nila. Patuloy na ngumiti ang bulwagan, ngunit hindi na ito tiyak na ngiti. Ito ay ngiti na sumusukat. Pagkatapos ng unang tukso, lumayo si Lia ng kaunti mula sa bilog ni Mario at Marcelo. Hindi para tumakas, kundi para huminga. Ang hangin doon ay amoy mamahaling pabango at yelo sa mga baso, maganda sa labas, malamig sa loob. Naglakad siya patungo sa dingding ng mga litrato, isang maayos na gallery na may mga itim na frame at puting ilaw. Isa sa mga nagpapakita ng kasaysayan na parang ang kasaysayan ay puro tagumpay lang. Pagkatatag, 2001. Inaugurasyon, 2007. Mga donasyon, 2012. Dumaan ang tingin ni Lia sa mga mukha na nakasuot ng trahe, mga kamay na nagkakamay, mga ngiti sa pabalat, at pagkatapos ay huminto siya. Isang mas lumang litrato, medyo mas malabo kaysa sa iba. Sa gitna, isang batang lalaki na nakasuot ng maliwanag na trahe, seryosong ngiti, seryosong tingin. Sa tabi, maraming empleyado na nakahanay na may mga ID. At sa isang sulok, halos nakatago sa likod ng ibang katawan, ay isang batang babae, nakatali ang buhok, nakasuot ng apron ng trabaho, pagod ang tingin, ngunit matatag. Hindi lang siya basta empleyado, si Gracia iyon, mas bata, mas payat, na may parehong tingin ngayon, ngunit walang mga kulubot na idinulot ng buhay.
Naramdaman ni Leah ang kanyang dibdib na masikip. Hindi siya umiyak, tanging naging masikip ang kanyang lalamunan na parang may humawak sa kanyang boses. Hinanap ng kanyang mga daliri nang likas ang diskretong brooch na suot niya sa dibdib. Hinawakan niya at sa kilos na iyon ay nakawala ang isang maikling emosyon na parang isang sulyap ng alaala. Nagustuhan mo ba? Narinig niya ang boses ni Mario Santillan sa likod niya, malambot, peke, maingat. Hindi agad lumingon si Leah. Interesado ako, sagot niya. Lumapit si Mario, tinitingnan ang litrato na parang isang tropeo. Ang pamilya Santillan iyan, sabi niya. Ang mga nagtayo nito, ang mga nagpabuhay nito. Sa wakas ay inikot ni Leah ang kanyang ulo. Tiningnan siya ng kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagdadala ng isang lumang tanong. Sino siya? Tanong niya. Itinuturo ang lalaki na nakasuot ng maliwanag na trahe. Ngumiti si Mario. Ang aking ama, sagot niya. Ang tunay na Santillan, ang hindi kailangang magpakitang gilas. Pinanindigan ni Leah ang tingin ng isang segundo na mas matagal kaysa sa kinakailangan. Kamukha mo siya, ngunit hindi sa mata, sabi niya. Kumurap si Mario. Walang bastos ang pahayag, ngunit may talim. Ah, talaga? Nagbigay siya ng maikling tawa. At naiintindihan mo ba ang tungkol sa mga mata? Muling tiningnan ni Leah ang litrato at itinuro ng walang panginginig ang babae na nakasuot ng apron. At siya, sabi niya, sino siya? Nagtagal si Mario ng kalahating segundo bago sumagot, hindi dahil hindi niya nakita, kundi dahil palagi niyang nakikita na parang isang nasa background. Isang empleyado, sabi niya. Noong araw, marami, ang mga tao ay pumapasok at lumalabas. Halos mahigpit na kinuyom ni Leah ang kanyang panga. Hindi siya lumabas sa isang litrato na ganyan nang hindi sinasadya, sagot niya ng mahina. Sinubukan ni Mario ng umiti, ngunit umakyat ang pagkabahala sa kanyang leeg dahil tinitingnan ni Leah ang ayaw niyang tingnan, ang aspeto ng tao sa kasaysayan. Ilang hakbang ang layo, pinapanood ni Margie Paredes ang eksena. May isang bagay sa katawan ni Leah ang umagaw ng kanyang pansin. Ang paraan ng paghawak niya sa brooch, ang paraan ng pagliit ng hangin, ang isang mikrosegundo kung saan ang isang matatag na babae ay nabasag sa loob ng hindi ipinapakita. Lumapit si Margie. Ayos ba ang lahat? Tanong niya kay Leah na may profesional na boses, ngunit matatalas na mata. Tumango si Leah nang hindi inalis ang kanyang tingin sa litrato. Opo, sabi niya. Hindi ko lang inaasahang makita siya diyan. Sinundan ni Margie ang tingin at nakatitig kay Gracia na bata. Naramdaman niya ang panginginig. Nagtatrabaho si Gracia doon ngayon, ngunit sa litratong iyon ay masyado siyang malapit sa mga tagapagtatag para maging basta isang naglilinis lang. Napansin ni Mario ang interes ni Margie at tumigas ang ngiti niya. Margie, sabi niya nang binababa ang boses. Maaari mong malaman ang lahat tungkol sa kanya ngayon. Seryosong tiningnan siya ni Margie. Margie, ulit niya. Nang hindi nagtataas ng boses, ngunit naguutos. Sino siya? Saan siya nanggaling? Bakit siya nagsasalita ng ganoon lahat? Lumunok si Margie at tumango nang walang pangako ng pagsunod, ngunit nang hindi makatanggi. Narinig ni Leah ang utos na iyon, hindi siya gumalaw, hinawakan lang niya muli ang brooch na parang kinukumpirma na may isang bagay na nananatili doon ng buo. Kinakabahan ka ba sa pagtatanong ko? Sabi ni Mario, sinisikap na bumalik sa panunuya. Dahil kung kinakabahan ka sa kasaysayan, baka masyadong malaki talaga ang lugar na ito para sa iyo. Tiningnan siya ni Leah ng kalmado, na hindi kalmado, kundi hangganan. Hindi ako kinakabahan sa kasaysayan, sagot niya. Kinakabahan ako sa mga taong gumagamit nito para tapakan ang iba. Mahigpit na kinuyom ni Mario ang baso. Si Marcelo mula sa malayo ay pinapanood sila ng may pigil na galit. At naramdaman ni Margie na ang palabas ay nawawala sa kanilang kontrol. Muling tiningnan ni Leah ang litrato sa huling pagkakataon at halos gumalaw ang kanyang labi na parang nagsasabi ng isang pangalan ng walang tunog. Napansin ni Mario. Ano ang sinabi mo? Mabilis niyang tanong. Matatag siyang tiningnan ni Leah. Wala kang mapapakinabangan na pakinggan pa, sagot niya. Nanlamig si Mario sandali at pagkatapos ay nagkunwari na tumawa. Umurong siya ng isang hakbang, kinuha ang kanyang cellphone at nag-text sa isang tao. Gusto ko ang report ngayon. Gracia Medina at ang kanyang anak, lalo na ang anak. Sa mismong sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ni Mario na may halos agad na sagot na parang may naghihintay na. Binasa niya at nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang mensahe ay nagsasabi, Mario, hindi biro ang babaeng ito. May lumang file sa nanay niya at ang apelyido ng tatay niya ay lumilitaw na konektado sa pamilya mo. Itinaas ni Mario ang kanyang tingin kay Leah.
nananatili sa harap ng dingding na parang wala. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nangungutya, kundi takot. Ang mensahe sa cellphone ni Mario ay nag-iwan ng metal na lasa sa bibig. Hindi ito takot sa kung ano ang sasabihin. Ito ay takot sa mas masahol pa na ang laro ay nakikipagsabayan sa mga file. Sa nakaraan na kung lalabas ay maaaring magpaimpit ng isang apelido ng higit pa sa isang masamang biro. Mabilis na itinago ni Mario ang telepono. Nagkukunwari na wala. Ngunit tense ang kanyang leeg, mas mahigpit ang ngiti. Si Leah, sa kabalintunaan, ay nanatili sa harap ng dingding ng mga litrato na parang hindi umiiral ang bulwagan. Ang puting ilaw ay nagpapakita ng kanyang profile. Ang kulay gintong dilaw na damit ay tila mas malinis sa ilalim ng malamig na ilaw na iyon at ang brooch sa dibdib ay halos kumikinang. Leah, sabi ng isang boses sa likod niya. Hindi ito boses ni Mario, hindi rin kay Marcelo. Ito ay boses ng lalaki, mas matanda, na may likas na respeto na hindi nakikita sa bulwagan na iyon. Lumingon si Leah ng kalmado. Nandoon ang isang lalaki na nasa 60s. Maitim na trahe, klasiko, kulay abong buhok, maayos ang suklay, matatag ang tingin. Wala siyang kinang ng mga bagong mayayaman, mayroon siyang bigat ng isang nakakita na ng sobra. Nakilala siya ni Margie mula sa malayo. Si Don Emilio Fajardo, isang lumang investor, panauhing pandangal, isa sa mga hindi ngumingiti para sa obligasyon. Tiningnan ng lalaki ang brooch ni Leah ng maingat. Hindi tulad ng isang tumitingin sa palamuti, kundi tulad ng isang nakakakilala sa senyales. Ang brooch na iyan, bulong niya. Saan mo nakuha? Ibinaba ni Leah ang kanyang tingin sa brooch sandali. Mula po ito sa aking pamilya, sagot niya. Lumunok si Don Emilio. Halos nabasa ang kanyang mga mata na parang may isang alaala na pumasok sa kanyang paningin. Nakita ko na ang brooch na iyan dati, sabi niya ng mas mahina. Maraming taon na ang nakalipas. Pinanindigan siya ni Leah ng tingin. Hindi siya nagbago, ngunit nagbago ang kanyang paghinga. Saan, Don Emilio? Tumingin siya sa paligid na parang nagbabantay ng mga tenga. Sa isang babae na nagtatrabaho rito, ngunit hindi tulad ng sinasabi nila ngayon, bulong niya. At sa isang lalaki na hindi dapat nawala sa mga papeles. Si Mario, na ilang hakbang ang layo, ay nagyelo ng marinig, lumapit ng mabilis, nakangiti na may peking pagmamadali. Don Emilio, sabi niya na sinisikap na kontrolin. Masaya akong makita kayo. Natikman na ba ninyo ang alak? Hindi man lang siya tiningnan ni Don Emilio sa una. Ang kanyang mga mata ay kay Leah. Ano ang pangalan mo? Tanong ng lalaki. Leah Medina, sagot niya. Napakunot ang noo ni Don Emilio. Medina, ulit niya. Hindi iyon ang apelidong narinig ko. Si Gracia sa sandaling iyon ay tila pumasok sa bulwagan ng wala roon. Naramdaman ni Leah ang kanyang ina sa dibdib. Sa babala, huwag banggitin ang mga pangalan. Pinanindigan ni Leah ang tingin ng lalaki, tense, ngunit kalmado. Anong apelyido po ang narinig ninyo? Masyadong mabilis na lumapit si Mario. Don Emilio, hindi ito oras para sa mga kwento, sabi niya na pilit na tumatawa. Nasa gala tayo. Sa wakas ay tiningnan siya ni Don Emilio. At sa tingin na iyon ay walang respeto. Manahimik ka, Mario, sabi niya ng tuyo. Dahil para magsalita tungkol sa kasaysayan, wala kang kahihiyan. Ang kalapit na bulwagan ay natahimik. Naramdaman ni Margie ang suntok, na parang biglang bumukas ang isang pinto sa isang eleganteng silid. Si Marcelo, mula sa malayo, ay tinitigan si Don Emilio. Ayaw niya talaga kapag may mas matanda na kumukuha ng kontrol sa kanyang entablado. Ibinaba ni Leah ang boses ng kaunti. Sir, kung may alam po kayo tungkol sa aking ina, sabihin niyo po sa akin ng maingat, sabi niya. Dito, masyadong maraming tenga. Tumango si Don Emilio. Tama ka, sabi niya. At kaya hindi ako magsasalita dito. Halos nakahinga ng maluwag si Leah. Ngunit gumawa si Don Emilio ng isang hindi inaasahang bagay. Kinuha niya mula sa bulsa ang isang lumang card. Medyo luma, isa sa mga hindi na ginagamit. Hinawakan sa pagitan ng dalawang daliri. Sa card, sa simpleng letra, may pangalan at apelyido. Binasa ni Leah at huminto ang mundo ng kalahating segundo dahil sa card na iyon ay may apelyido na isang beses lang niyang narinig sa kanyang buhay. Sa isang bulong ni Gracia, nang akala niya'y tulog si Leah. Tiningnan siya ni Don Emilio ng may kabigatan. Ang apelyido na iyan ay hindi binabanggit sa isang gala, bulong niya. Binabanggit sa korte o sa lamay. Mahigpit na kinuyom ni Leah ang card nang hindi sinira ang kanyang kalmado sa labas. Sa loob, may isang bagay na nag-alab. Kilala niyo po siya? Dahan-dahan na tumango si Don Emilio.
At alam ko kung sino ang nagtaksil sa kanya. Namutla si Mario. Don Emilio, pilit ni Mario na may desperadong ngiti. Huwag niyo pong gawin ito rito. Tiningnan siya ni Don Emilio at tinusok siya ng isang pahayag na pumutol na parang salamin. Ginawa na ninyo ang una nang inimbitahan niyo siya para hiyain. Isang hakbang ang ginawa ni Marcelo, naiinis. Nang may buong paggalang, Don Emilio, pribadong event ito. Sabi niya na sinisikap na magpataw. Hindi namin kailangan ng drama. Tiningnan siya ni Don Emilio na parang tinitingnan ang lumang banta. Kayo ang lumilikha ng drama kapag iniisip ninyo na ang pera ay makakatakip ng inyong ginawa, sagot niya. Naramdaman ni Margie ang panginginig at sa unang pagkakataon, tila hindi secure ang eleganteng bulwagan na parang ang sahig na marmol ay may mga bitak. Ibinalik ni Leah ang card kay Don Emilio, ngunit iba na ang kanyang boses, mas matatag, mas mature. Salamat po, sabi niya. Huwag na po kayong magsalita dito. Tumango si Don Emilio at binaba ang boses. Kung gusto mo ang kumpletong katotohanan, sumama ka sa akin pagkatapos ng toast at dalhin mo ang iyong ina. Huwag mong iwanan siya mag-isa. Nanlamig si Leah. Nasa panganib po ba ang nanay ko? Mahigpit na kinuyom ni Don Emilio ang kanyang panga. Mula nang ilagay nila ang imbitasyong iyan sa iyong mesa. Oo, naramdaman ni Leah ang pagnanais na tawagan si Gracia agad, ngunit naalala, sa mga lugar na ganoon, nakikinig din ang mga telepono. Si Mario, sa kabalintunaan, ay hindi na kayang panatilihin ang ngiti. Napansin ang galit na halo ng takot. Lumapit si Marcelo kay Mario, bumulong sa kanyang tainga. Dali, putulin mo na ito. I-toast mo. Ipatong mo siya sa mikropono at pasabugin bago pa magpatuloy ang matandang ito sa pagsasalita. Lumunok si Mario, tiningnan si Leah at, sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang anak ng janitress. Nakita niya ito bilang isang pagkakamali na maaaring magdulot ng kanyang reputasyon o mas masahol pa. Sa entablado, isang empleyado ang nag-anunsyo nang sa loob ng 5 minuto, toast ng host. Tiningnan ni Margie si Leah na may totoong pag-aalala. Si Leah, na may card at ang apelido na umaalingaw-ngaw sa loob, ay tiningnan ang entablado at ang kanyang kalmado ay naging desisyon. Kung gusto nila ng mikropono, magkakaroon sila. Ang entablado ay handa na parang bukas na bibig, malamig na puting ilaw, malaking screen sa likod na may logo ng Santillan Holdings, nakahanay na mga baso na parang hukbo. Mikropono sa gitna na naghihintay sa boses ng isang taong nag-aakalang sa kanya ang mundo. Tiningnan ni Margie Paredes ang relos. Alam na ng kanyang tiyan kung ano ang darating. Ang toast ay hindi toast. Ito ay isang bitag na may palakpakan. Sa tabi, si Marcelo Tuason ay bumulong sa tainga ni Mario Santillan. Mabilis, na may eleganteng lason. Gawin mo ang simple. Umakyat ka, humingi siya ng ilang salita ng pasasalamat at kapag siya ay nadapa, tatawa mag-isa ang bulwagan, bulong niya. Doon na matatapos ang kwento ng prinsesa. Lumunok si Mario, sinubukan niyang ibalik ang ngiti ng host, ngunit ngayon ay may anino na sa kanyang mga mata. Ang sinabi ng kanyang contact at ang ipinahiwatig ni Don Emilio ay nagpabago sa sitwasyon. Gayunpaman, pinalakas siya ng pagmamataas. Go, sabi ni Mario ng tuyo na. Ilang hakbang ang layo ni Leah na may kulay gintong dilaw na damit na kumikinang na parang hamon sa ilalim ng malamig na ilaw. Sa kanyang kamay, ang lumang card na ipinakita ni Don Emilio ay wala na. Ngunit ang apelyido, oo, ay umaalingaw-ngaw sa loob na parang tambol. May isang bagay sa iyong kasaysayan na narito at hindi ito nagkataon. Lumapit muli si Don Emilio sa kanya nang hindi napapansin. Huwag kang magpadala sa laro, bulong niya. Gumagawa sila ng palabas para hindi pag-usapan ang mahalaga. Tiningnan siya ni Leah ng kalmado at matatag. Hindi ako dumating para maglaro, bulong niya. Dumating ako para tumingin sa mata. Mahigpit na kinuyom ni Don Emilio ang kanyang panga. Kung gayon, alagaan mo ang iyong ina, sabi niya. Kung may masisira ngayon, susubukan nilang sirain siya. Naramdaman ni Leah ang kanyang dibdib na masikip, hindi sa takot kay Mario, kundi sa takot para kay Gracia. Sa sandaling iyon, ang empleyado ay nag-anunsyo ng malinaw na boses. Mga Ginang at Ginoo, sa sandaling ito, mga salita mula sa ating host, Mario Santillan. Palakpakan, nakataas na mga baso, nakahanda na mga ngiti. Umakyat si Mario sa entablado ng may sadyang kumpiyansa. Inayos ang kanyang jacket, kinuha ang mikropono at hinayaan ang kanyang boses na bumagsak na parang mamahaling seda. Magandang gabi, sabi niya. Ang screen sa likod ay nagpakita ng mga larawan ng tagumpay at pagkatatag. Salamat sa inyong pagdalo.
Tiningnan siya ng bulwagan ng may automatikong paghanga. Bata at makapangyarihan si Mario. Sa edad na iyon, marami ang nalilito sa kapangyarihan sa merito. Pinapanood siya ni Marcelo mula sa ibaba, nasisiyahan na parang maestro. Si Margie, sa kabalintunaan, ay hindi pumalakpak. Tiningnan niya si Leah. Nagpatuloy si Mario sa pagsasalita tungkol sa pananagutan sa lipunan, pagbibigay ng pagkakataon, pagbibigay inspirasyon, magaganda, malinis na salita, nang walang dugo. At nang uminit ang kapaligiran, ngumiti siya. Ngayon, bukod pa rito, mayroon tayong isang napaka-espesyal na bisita, sabi niya. Isang babae na kumakatawan sa pagsisikap mula sa ibaba pataas. Gusto kong hilingin kay Leah Medina na umakyat dito kasama namin. Isang bulong ang bumangon na parang alon. Umakyat ang mga cellphone. Maraming ngiti ang lumawak na handa sa suntok. Hindi nag-atubili si Leah. Lumakad patungo sa entablado ng may matatag na hakbang. Napakabilis, hindi dahan-dahan. Eksakto. Bawat hakbang ay tila nagsasabi, huwag mo akong kaladkarin. Nang umakyat siya, sinalubong siya ni Mario nang nakaunat ang kamay at ang ngiti na nagkukunwari na magalang. Salamat sa pagpunta, Leah, sabi niya sa mikropono. Sabihin mo sa amin kung paano rito sa isang lugar na tulad nito. Ang tanong ay may dalang bigat na parang ang lugar na ito ay isang katedral at siya ay isang hindi karapat-dapat na bisita. Kinuha ni Leah ang mikropono ng banayad. Lumabas ang boses ng malinaw nang walang panginginig. Kagiliw-giliw po, sabi niya. Dahil dito, maraming pinag-uusapan tungkol sa mga pagkakataon. Ngunit ngayon, inimbita nila ako sa ibang dahilan. Naging tense ang bulwagan. Nagkunwari si Mario na tumawa. Ah, talaga? Tanong niya. Ano? Tiningnan siya ni Leah ng harapan. Inimbita nila ako para makita akong bumagsak, sabi niya. Para patunayan sa harap ng lahat na ang anak ng janitress ay hindi kabilang. Nagkaroon ng katahimikan, hindi komportable na katahimikan. Walang tumawa tulad ng inaasahan dahil nagsalita siya ng walang drama na parang naglalarawan ng katotohanan. Naramdaman ni Margie ang panginginig. Mahigpit na kinuyom ni Marcelo ang kanyang panga. Nagbigay si Mario ng mabilis na tawa para mabawi ang kontrol. Huwag kang mag-exaggerate, sabi niya. Dito, lahat ay kabilang sa pamamagitan ng merito. Pinanatili ni Leah ang kanyang kalmado. Kung gayon, masaya akong marinig mo iyan ng malakas, sagot niya. Dahil sa ganitong paraan, kapag lumabas ang katotohanan, walang makapagsasabi na hindi nila alam. Kumurap si Mario. Kakaiba ang paghinga ng bulwagan. Gumawa si Marcelo ng kilos mula sa ibaba. Urgent. Pindutin mo na siya ngayon. Ibinago ni Mario ang tono. Sabihin mo sa amin, Leah, sabi niya nang nakangiti. Ipinagmamalaki ka ba ng nanay mo na nandito ka o nag-aalala siya sa kung ano ang maaaring isipin? Nandoon ang pananaksak, ang pagsali kay Gracia, ang pagpapasan sa kanya ng kahihiyan. Mahigpit na hinawakan ni Leah ang mikropono. Hindi siya nagtaas ng boses. Ipinagmamalaki po ang aking ina na patuloy siyang nakatayo pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa kanya, sabi niya. Isang bulong ang tumawid sa bulwagan, halos napakunot ang noo ni Mario. Ano ang ginawa nila sa kanya? Tanong niya, nagkukunwari ng kuryosidad. Tiningnan ni Leah ang dingding ng mga litrato mula sa entablado. Ginagamit po siya, sabi niya. Ginawa siyang invisible, pinatahimik siya. Sinubukan ni Mario na putulin. Hindi ito korte. Pinutol siya ni Leah na may banayad, ngunit mapanganib na pahayag. Hindi Mario, mas masahol pa ito. Dahil dito, hinuhusgahan ng walang ebidensya, sa pera lang. Isang hakbang ang ginawa ni Marcelo, naiinis, at bumulong sa isang security guard. Nakita ni Margie at naramdaman ang suntok ng realidad. Susubukan nilang patahimikin siya. Napansin din ni Leah. Ibinaba niya ang kanyang tingin sandali at pagkatapos ay muling itinaas ang mikropono. Alam niyo po ba kung ano ang mas kakaiba? Sabi niya. Tinitingnan ang publiko. Nang tumawa kayo sa chat na para lang sa mga tunay na bilang, hindi niyo napansin ang isang bagay. Nanlamig ang bulwagan. Nanigas si Margie. Naging tense si Marcelo na parang spring. Nawala ang ngiti ni Mario. Anong chat? Dali-dali niyang tanong. Tiningnan siya ni Leah. Ang chat kung saan ninyo isinulat. Walang tutulong, walang magliligtas, sagot niya. Kung saan ninyo planong huli akong dumating. Masama ang suot at litong-lito para hiyain ako. Isang mas malakas na bulong ang sumabog. Maraming ulo ang bumaling kay Marcelo. Ang iba ay tiningnan si Mario nang may hindi komportable. Naramdaman ni Margie ang dugo sa kanyang tainga. May nag-leak o nahulaan ni Leah. Anuman ang mangyari, naramdaman ng bulwagan ang amoy ng iskandalo. Isang hakbang ang ginawa ni Mario patungo kay Leah.
Binababa ang boses sa pamamagitan ng bahagyang nakapatay na mikropono. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Bulong niya. Tense. Hindi sinagot ni Leah ang tanong na iyon. Sumagot siya ng isa pa. Tinitingnan ang lahat. At alam niyo po ba kung bakit gusto nilang masama ang dating ko? Sabi niya. Dahil kung dumating ako ng maayos, kailangan nila akong harapin at nakakatakot iyon kapag hindi ka malinis. Ang salitang malinis ay bumagsak na may espesyal na bigat. Marami ang gumalaw sa kanilang mga upuan. Si Don Emilio mula sa ibaban ay isinara ang kanyang kamao. Naramdaman ni Margie na hindi na makontrol ang hangin. Lumunok si Mario. Hindi na kinaya ni Marcelo at sumigaw mula sa ibaba. Sinusubukang magpatawa. Sige, sige. Ito ay gala, hindi nobela. Hayaan mo siyang magsalita ng maganda at bababa na tayo. Ilang nerbiyos na tawa, ngunit hindi na ito mga tawa ng kapangyarihan. Ito ay mga tawa ng mga hindi komportable. Tiningnan ni Leah si Marcelo ng kalmado. Nakakagulat na ikaw ay nababahala sa katotohanan, sabi niya. Ako ay nababahala sa mga kasinungalingan, lalo na ang mga sumisira ng buhay. Sinubukan ni Mario na mabawi ang kontrol gamit ang huling suntok. Leah, sabi niya sa mikropono, pilit ang ngiti. Nang may buong paggalang, wala kang alam sa mga nasirang buhay, anak ka lang ng isang empleyado. Tiningnan siya ni Leah nang walang kurap at doon sa entablado. Sa harap ng lahat, sinabi niya ang pahayag na nagpabago sa kulay ni Mario. Hindi, Mario. Anak ako ng babae na lumalabas sa iyong foundation photo. At kung nandoon ang aking ina, ito ay dahil ang iyong kasaysayan ay may bahagi na inilibing ninyo. Nagyelo ang bulwagan. Namutla si Mario. Huminto sa pagngiti si Marcelo. Naramdaman ni Margie na humilig ang mundo. At pagkatapos, mula sa likuran, ay narinig ang isang malakas na bulong at isang boses ng babae na nanginginig. Gracia, nandito si Gracia. Lumingon si Leah ng likas at sa pasukan ng bulwagan, nakasuot ng uniforme ng trabaho at basang mga mata, si Gracia ay naroon. Dumating siya hindi para humingi ng pahintulot, kundi dahil hindi na kayang pigilan ng takot ang kanyang anak. Hindi alam ng bulwagan kung ano ang gagawin sa imahe. Si Gracia Medina na nakasuot ng uniforme ng trabaho, nanginginig ang mga kamay na nakatayo sa pasukan ng isang gala kung saan lahat ay trahe, kinang at mamahaling pabango. Hindi ito magandang eksena, totoong eksena ito. At ang realidad, kapag pumapasok sa isang lugar ng mga maskara, hindi humihingi ng pahintulot, nagpaparamdam ito ng hindi komportable at sa unang pagkakataon, ang kanyang katawan ay nag-react bago ang pagmamataas. Naging tense siya, na parang ang presensya ni Gracia ay susi, nagbubukas ng pinto na ayaw niya. Si Marcelo sa kabalintunaan ay ngumiti na may nakatagong kasamaan. Tignan mo, bulong niya sa isang tao. Dumating ang bida. Isang hakbang ang ginawa ni Margie patungo kay Gracia, sinisikap na protektahan siya sa pamamagitan ng protocol. Senyora, ayos lang po ba kayo? Kailangan ba ninyo? Pinutol siya ni Gracia sa isang maliit na kilos. Wala akong kailangan, sabi niya ng mahina. Ayaw ko lang na mag-isa ang aking anak. Mahigpit na kinuyom ni Leah ang mikropono sandali, pagkatapos ay bumaba mula sa entablado ng may sadyang pagmamadali. Nang hindi tumatakbo, lumapit siya sa kanyang ina na parang nagtatakip ng sugat. Inay, bulong niya. Sinabi ko po na huwag dumating? Lumunok si Gracia nang hindi inalis ang kanyang tingin sa bulwagan. At sinabi ko sa iyo na mag-ingat, sagot niya. Pero ngayon hindi ko kayang magtago. Umubo si Mario at nabawi ang boses ng host. Sinisikap na kontrolin ang eksena. Gracia, sabi niya sa mikropono, nakangiti, nakakagulat. Hindi mo kailangang dumating. Pribadong event ito. Tiningnan siya ni Gracia at sa tingin na iyon ay may isang bagay na hindi inaasahan ni Mario. Hindi pagkaalipin, hindi takot, kundi pagod. Pribado? Sabi ni Gracia, halos nagtaas ng boses. Paano naging pribado nang pinapirmahan ninyo ako ng papel nang hindi binabasa? Isang bulong ang tumawid sa bulwagan. Mabilis na kumurap si Mario. Ano ang pinag-uusapan mo? Lumapit si Marcelo na may peking ngiti. Gracia, huwag kang magdrama, sabi niya. Dito, lahat ay pumirma ng mga bagay. Normal lang. Binalingan ni Gracia si Marcelo. Lumabas ang boses ng matatag kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay. Normal ang magtrabaho, sabi niya. Hindi normal na kunin ang iyo at pagkatapos ay pilitin kang magpasalamat. Tumayo si Leah sa tabi ng kanyang ina na parang pader. Naramdaman ni Margie ang kanyang tiyan na masikip at si Don Emilio mula sa likuran ay dahan-dahang tumayo. Isang hakbang ang ginawa ni Mario patungo kay Gracia, binababa ang boses na parang payo. Gracia, tandaan mo ang iyong lugar.
bulong niya. Hindi ka dapat nagsasalita dito? Tiningnan siya ni Gracia sa mata at, sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, hindi niya ibinaba ang kanyang ulo. Ang lugar ko ang ginamit ninyo para magtago, sabi niya. At napagod na ako. Katahimikan. Ang uri ng katahimikan na hindi napupuno ng tawa. Kinuha ni Gracia mula sa bulsa ng kanyang uniforme ang isang lumang sobre, nakatupi, luma. Hindi ito elegante, totoo ito. Hinawakan niya ng kanyang mga daliri na parang mabigat ito. Ito, sabi niya. Kopya ito na iningatan ko dahil may nagsabi sa akin. Ingatan mo, Gracia, dahil kung balang araw ay gusto kanilang burahin, kakailanganin mo ng papel. Lumunok si Mario. Napakunot ang noo ni Marcelo. Ano ito? Tanong ni Mario. Sinisikap na magtunog kalmado. Hindi niya binigay kay Mario, binigay niya kay Margie. Ikaw ang nag-oorganisa, sabi niya. Alam mo kung may baho, basahin mo. Nag-atubili si Margie, ngunit kinuha niya. Binuksan niya ang sobre, binasa ang unang linya at nagbago ang kanyang mukha. Hindi nagbago sa chismis, nagbago sa alarma. Ito, bulong ni Margie. Ito ay kasunduan ng pagiging kumpidensyal at pagtalikod, ngunit may petsa na hindi tugma. Tumango si Gracia na mahigpit na nakakuyom ang mga labi. Pinapirmahan nila ako na tumatalikod ako sa isang bagay na hindi nila kailanman ibinigay sa akin, sabi niya. At tinanggap ko na manahimik tungkol sa isang aksidente. Nanigas si Mario. Nagbigay si Marcelo ng kaba na tawa. Ay please, aksidente. Ito ay puntaon na ang nakalipas, sabi ni Don Emilio mula sa likod na may matatag na boses. Hindi iyon aksidente, Marcelo. Nanlamig ang bulwagan. Binalingan ni Mario si Don Emilio, namutla. Hindi niyo po alam. Pinutol siya ni Don Emilio. Alam ko, sabi niya. At alam ko na pinatahimik ng iyong ama ang mga tao. At alam ko na nandoon si Gracia. At alam ko na ang lalaki na magdedenunsyo ay nawala sa mga papeles. Naramdaman ni Lia ang kanyang dibdib na masikip. Ngunit nanatili siyang matatag. Tiningnan ni Gracia ang kanyang anak. Puno ang kanyang mga mata. Pinatahimik ako ng takot, Lia, bulong niya. Dahil sinabihan nila ako na kung nagsalita ako, mawawalan ka ng ina. Mahigpit na hinawakan ni Lia ang kamay ni Gracia. Tapos na po, bulong niya. Sinubukan ni Mario na bawiin ang mikropono. Napansin ang desperasyon sa kontrol. Ito ay paninirang puri, sabi niya. Security please. Dalawang security guard ang umusad, ngunit huminto nang itinaas ni Don Emilio ang kanyang kamay na may tahimik na autoridad. Walang hahawak sa babaeng ito, sabi ni Don Emilio. At kung hahawakan nila, bukas ay nasa mga dyaryo sila na may mga pangalan at ebidensya. Nanginginig na tiningnan ni Margie si Mario. Mario, ano ito? Tanong niya. Hindi na bilang empleyado, kundi bilang testigo. Mahigpit na kinuyom ni Mario ang kanyang panga. Namatay ang ngiti. Margie, ibigay mo iyan sa akin, utos niya. Nag-atubili si Margie na hawakan ang papel. Isang hakbang ang ginawa ni Lia pasulong. Tinitingnan ang publiko. Hindi po dumating ang aking ina para humingi ng tawad sa paglilinis, sabi niya. Dumating po siya para sabihin na hindi kayo hindi magagalaw. Isang hakbang ang ginawa ni Marcelo ng galit. Tama na, sabi niya. Aayusin ito tulad ng dati, sa pera. Tiningnan siya ni Lia ng kalmado. At iyan ang iyong problema, sabi niya. Iniisip mo na lahat ay maaayos sa pera? Dahil hindi ka kailanman nagbayad ng kahihiyan. Kakaiba ang paghinga ng bulwagan. Maraming bisita ang hindi na nagre-record para mangutya, nagre-record sila dahil sa takot na mapunta sa maling panig. Si Gracia, na nanginginig ang katawan ngunit matatag ang boses, ay naglabas ng huling piraso. Ang foundation photo na iyan, sabi niya, itinuturo ang dingding. Hindi ito alaala. Ito ay ebidensya kung sino ang naroroon nang nangyari ang lahat. Nanatiling walang galaw si Mario. At pagkatapos ay isang bisita mula sa likuran na nanatiling tahimik ay nagsalita sa unang pagkakataon. Ako rin ay pumirma sa kasunduan na iyon pag-amin niya na may nanginginig na boses. At nagsisisi ako. Isa pang bulong, isa pang basag na baitang. Mahigpit na hinawakan ni Margie ang papel at tiningnan si Don Emilio. Ano ang gagawin natin? Tanong niya. Hindi nagatubili si Don Emilio. I-record mo, sabi niya ngayon. Lumunok si Mario, tiningnan si Lia, tiningnan si Gracia, tiningnan ang bulwagan at sa unang pagkakataon naintindihan niya na hindi na siya ang kumokontrol sa event, kundi nasasaksihan niya ang isang pagbagsak. Ngunit si Marcelo, na may nagniningas na mga mata, ay lumapit kay Mario at bumulong ng isang pahayag na nagpalamig kay Margie. Kung hindi natin sila buburahin ngayon, bukas ay sila ang maglilibing sa atin.
Ang bulwagan ay hindi nagala at naging ebidensya. Ang mga cellphone ay hindi na tumuturo dahil sa kasamaan. Tumuturo sila dahil sa takot na mapunta sa maling panig. Mahigpit na hinawakan ni Margie Paredes ang sobre at, na nakatitig kay Mario, sinabi ang hindi pinapangahas na sabihin kay isang Santillan. Hindi ito maaayos, ito ay irerehistro. Isang hakbang ang ginawa ni Mario na gusto niyang bawiin ang papel. Ibigay mo iyan sa akin. Hindi gumalaw si Margie. Hindi. Mahigpit na kinuyom ni Marcelo Tuazon ang kanyang mga ngipin at lumapit ng may nakatagong galit. Ngunit si Don Emilio Fajardo ay tumayo sa harap niya nang may mapanganib na kalmado. Huwag mong subukan, sabi ni Don Emilio. Ngayon na matatapos ang biro, humihinga si Gracia Medina na nanginginig, ngunit patuloy na nakatayo. Hindi siya binitawan ni Lia kahit isang segundo na parang ang kanyang kamay ay isang angkla. Tahimik ako ng maraming taon, bulong ni Gracia. Dahil sa takot at para sa aking anak, ngunit tapos na. Isang bisita mula sa likuran ang nagtaas ng boses. Pumirma din ako sa kasunduan na iyon, pag-amin niya. At may kopya ako, isa pa, na may baso sa gitna ng hangin, ang bumulong. Nakita ko ang aksidente at alam ko na palagi nilang tinatago. Namutla si Mario, hindi na siya ang may-ari ng event, kundi isang hindi nakikitang akusado. Sinubukan ni Marcelo ang huling baraha. Mga kaibigan, huwag kayong mag-exaggerate. Maaari nating pag-usapan ito ng pribado. Tiningnan siya ni Lia nang may malamig na kalmado. Ang pribado ay sandata ninyo, sabi niya. Ang publiko ang magiging kahihinatnan. Minarkahan ni Margie ang numero sa telepono. Hindi siya nagsalita ng malakas, sinabi lang niya. Kailangan kong may dumating na notaryo publiko at buksan ang akta ngayon. Mahigpit na kinuyom ni Mario ang kanyang panga. Tinitingnan si Gracia na parang sinusubukang basagin siya sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Talaga bang gagawin mo iyan? Bulong niya. Tiningnan siya ni Gracia nang may matatag na pagod. Ikaw ang nauna, sagot niya nang pinatahimik mo ako. Isang huling suntok ang ibinigay ni Don Emilio nang hindi sumisigaw. At bukas Mario, ang iyong foundation ay nasa audit. Ang iyong mga donasyon din at ang iyong partner ay tatakbo mag-isa. Kumurap si Marcelo, nanlamig. Ano sir? Tiningnan siya ni Don Emilio na parang tinitingnan ng isang taong talunan na. May mga pangalan na tinatolerate ng lungsod hanggang sa maging record. Umurong si Marcelo ng isang hakbang, huli na ang pagintindi. Lumunok si Mario, talunan. Sa dingding, ang foundation photo ay nanatili doon, tahimik. Hindi na ito pagmamataas, ebidensya na ito. Pagkalipas ng ilang araw, formal na binuksan ang kaso. Maraming testigo ang lumitaw na may mga kopya. Kinansela ang kasunduan. Si Marcelo ay naging mukha ng pagtatago at nilubog siya ng pampublikong presyon. Nawalan ng kontrol si Mario sa kanyang imahe at minarkahan ng katotohanan na inakala niyang inilibing. Kusang nag-resign si Gracia, ngunit umalis na tuwid ang tindig. Wala nang tumawag sa kanya ng Rosie bilang palayaw. Tinawag siyang Gracia. Hindi nagdiwang si Lia ng may kalupitan, kundi ng may kapayapaan. Hindi ako dumating para maging diyosa dahil sa isang damit, sabi niya sa kanyang ina. Dumating ako para ipaalala kung sino ka. At sa wakas ay huminga si Gracia na parang isang lumabas mula sa isang silid na walang hangin. Epilogo. Pagkalipas ng 2 taon, ang araw ng Sabado ng umaga ay pumasok sa bintana ng kusina habang naghahanda si Lia ng kape. Ang maliit na bahay sa Marikina ay hindi maluho, ngunit sa kanila ito, nabili sa pera ng extrajudicial settlement na sapilitang binayaran ni Mario. Pumasok si Gracia sa kusina na nakabihis na upang umalis. Sa edad na 10 dalang, tila 10 taon siyang mas bata. Ang bigat sa kanyang mga balikat ay nawala. Magtuturo ka ba ngayon? Tanong ni Lia. Ngumiti si Gracia. Nag-aral muli siya at ngayon ay nagtuturo ng literacy sa mga matatanda sa isang proyekto ng munisipyo. Opo, si Aling Concepcion ay sa wakas ay nakakabasa na ng buong pangungusap, ngumiti si Lia. At pupunta ako sa inaugurasyon ng bagong punong tanggapan. Ang Dignidad Foundation na itinatag ni Lia sa suporta ni Don Emilio ay nakatulong na sa mahigit 200 pamilya na magsumbong ng mga pang-aabuso sa paggawa. Ang nagsimula bilang personal na pagtatanggol ay naging misyon sa buhay. Kinuha ni Gracia ang tasa ng kape at tiningnan ang kanyang anak. May pinagsisisihan ka ba? Nag-isip sandali si Lia. Ang hindi pagpunta ng mas maaga, sabi niya. Masyado akong nagtagal upang intindihin na ang dignidad ay hindi hinihingi, ito ay taglay. Tumango si Gracia. Ipagmamalaki ka ng iyong ama.
Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nagsalita siya tungkol sa kanyang asawa nang walang sakit. Nang lumabas sila ng bahay, dumaan sila sa newsstand sa kanto. Sa pabalat ng isang magazine ay si Mario Santillan na lumalabas mula sa isang istasyon ng pulisya. Ang headline ay nagsasabi, "Dating negosyante, nahaharap sa isa pang kaso ng labor." Tiningnan siya ni Gracia at hindi naramdaman ang galit. Naramdaman niya ang awa. Pwede sana siyang pumili na maging iba, sabi niya. Hinawakan ni Leah ang kamay ng kanyang ina. "Maari din sana tayong pumili na manahimik," sagot niya. "Pero pinili nating maging malaya." Naglakad sila sa kalye na magkahawak ang kamay. Dalawang babae na natuto na ang kahihiyan ay umiiral lang kapag tinatanggap natin itong dalhin. At nang Sabado ng umaga, naglakad si Gracia Medina nang hindi nagbababa ng ulo sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon dahil natuklasan niya ang isang bagay na walang sinumang amo ang makakakuha. Ang dignidad ay hindi posisyon, ito ay pagpili. Kung naantig ka ng kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share. Ang mga kwentong tulad nito ay nagpapaalala sa atin na ang lakas ng loob ay maaaring nasa isang simpleng damit, sa isang ina na nagsisikap, at sa isang anak na tumatangging yumuko. Mula sa anong lungsod ka nanonood, sabihin mo sa amin sa comments. Isang yakap.